Wish mo rin ba ngayong Pasko na mabawasan ang hamon ng buhay, mga ka-wonder? Sige, ibang hamon na lang muna ang ipapasubok namin sa inyo. Lasa siyang typical ham ng Pinoy. It's sweet. Mix siya ng tocino tsaka street food na ano ko sa tabi. Okay naman. Medyo matamis yan. Pero mga ka-wonder, sa maniwala kayo sa hindi, ang hamon na yan, hindi raw gawa sa baboy, ha? Teka, saan nga ba? Ang hamon na ipinasubok natin sa mga taga Metro Manila, pambatong produkto raw ng mag-asawang Valeriano at Lorna ng Jensan. Ito ang tuna hamon de bola. 1998 daw nung magsimulang magnegosyo ang mag-asawa. Isdang tuna nga raw ang tinda nila noon sa palengke. Nagsimula sa chorizo tuna nang maisipang iluto ni Lorna ang tira sa isang almusal sa umaga. Hanggang sa nag-training pa at naging bestseller ang kanyang tuna hamon de bola. Ang hamon de bola po, nag-umpisa po 2015. Yung quota po namin in every Christmas is 10,000 packs. 100% pure tuna. Ito po ay rich in omega-3. Bukod sa kakaiba nitong linamnam, napili nga raw nilang gawing hamon ang tuna kasi mas healthy ito kaysa sa nakasanayang karne ng baboy. Pero bago maging star sa bawat mesa sa Noche Buena, masinsin ang prosesong pinagdadaanan nito sa kanilang pabrika. Pagkatapos malinisan at mahiwa sa maliliit na piraso ang tuna, gigilingin ito sa grinder para mas maging tino. Saka titimplahan ng asukal, gatas, vegetable oil, asin, breadcrumbs at special seasoning. Titimbangin ng 760 grams ang ilalagay na tuna meat sa plastic. Sunod na lulutuin sa steamer sa loob ng 30 minutes. At ibababad naman sa honey glazed syrup na magsisilbing sauce nito. Panghuli, lalagyan ulit ng syrup bago tuluyang isara ng maigi gamit ang kanilang seal at net. Ito na yung tuna hamon de bola natin, guys. Tikman na natin. Bukod sa natural na sarap ng tuna na galing Jensan, ang sikreto raw sa kanilang matamis na pag-asenso ang kanilang mga masigasig na empleyado. Kaya naman, sama-sama nilang pagsasaluhan ang tuna ham de bola bilang maagang pagkaing pamasko.